Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman ay pasadahan natin ang Board 1 fight ng malakas na mga kupunan na naglaban sa Day 2 ng World Team Rapid and Blitz, bakbakang Magnus Carlsen and World Champion Ding Liren. Mabigat ito. At sa end part, pakita ko sa inyo sino na ba ang leading na team. Ang ginawa ni Magnus nag-E4, E5 si Ding, Knight F3, Knight C6, pinasok ang Roy Lopez. At classical approach lang si Ding, nag-castle, Bishop E7, nag-D3, at nag-B5, Bishop B3, nag-D6. Kung tawagin po ito ay Roy Lopez Close Martinez variation. Naka-D3 lang kasi. Close. Nag-A4, pressure kagad sa queen side, Bishop D7, at nag-Knight C3, Knight A5. Ayun. Umaatras talaga yan para ma-maintain ang kagandahan ng diagonal. At nag-B4, Knight E2, C5, Knight D2, ayun, magna-Knight C4, o kaya mag-E4 yan, Castle, nag-F4 na. Okay, at nawala na po sa libro dahil ayon sa nai-record pa dito, may tumira na ng Knight C4. Pero dito tayo sa tinira ni Magnus F4 at nag-Rook B8. Samantalang si Ding focus naman kung paano makakagawa ng mga gulo-gulo, counter-attack sa queen side. Knight C4, kinapture, nag-A5, capture, at nag-Knight G3. Yun nga lang, napakaganda ng pwestuhan talaga ni Magnus. Kasi buhay na buhay ang bishop, yung F5 square ay talagang napakagandang ilagay ang knight dyan. Nag-Knight E8, Queen H5, unti-unti nang pinapasok. Knight D6 at nag-Bishop D5, Bishop F6, B3. Ayan, para talagang totally wala nang mga panggulong C4 o kaya B3. Kinulose na ni Magnus ang queen side. At nag-G6, Queen F3, Bishop G7 at nag-Bishop E3. Ayun, tineret yung pawn. Nag-Rook C8, depensa. At nag-Queen F2, denoble ang threat. Nag-Queen C7. Dinipensahan lang ni Ding pero bad move daw ang tira na yan. Dapat daw ay Queen E7. Yun lang ang mga mabibigat na gatmabi na tira. Paano kung kainin yan? Sabay ganun lang. Ang lalim. Kasi dito kahit nakuha yung C-pawn, yung C2 backward din naman. Weak pa rin naman. Malalim lang ang understanding na kailangang i-apply. Malalim. Pero Queen C7 para abot talaga na depensado ang pawn C5. Ayun, dito mga kamatyas, accurate ang ginawa ni Magnus. Pwede pong pakiguess yung good move na yon. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Bishop to G5. Good move. Ayun, no? Susundutin ng Bishop E7, papaalisin ang tore hanggang sa mapabagsak ang pawn F7. Agaw lang pala kasi yung queen nandun kanina Galing, oh. At nag-Bishop E6, kinapture na damage ang pawn structure. At nag-Queen D2, capture, ayun, hinabol na ni Ding ng exchange para hindi niya masyadong maramdaman yung kanyang mahinang pawns dyan. Bishop E3, Knight F7 at nag-Queen F2. Ayan, di ba? So, medyo mahirap pa ito sa puti. Yun nga lang, napaka-rich ng positional understanding dito ni Magnus. Di ba? Nilagay yung knight doon para yung knight sa C6 nakapako na lang kakadepensa. Nag-H5, H4, King G7, G3, nag-King G8, waiting si Ding. Ano bang gagawin mo dyan, Magnus? May gagawin ka ba? Ayun ang mga binibiling tira dyan. G4, yan pang isa sa matindi. Kinapture, Queen G3. Makukuha din naman Queen F6, then Bishop G5 muna. At nag-Queen F7. Bakit hindi gumanito? Queen F3. Check. Di capture. Yung tipong ganun ba? Makukuha yung pawn C2. King G4, Knight takes C2. May Knight takes A5. So still, very dangerous pa rin para sa black. Kasi pag alis ng knight mamaya, ay mayroong pass pawn. Okay? So balik tayo. So nag Queen F7 lang, Knight takes E5, yun lang. Bumagsak na yung pawn. Takes.
Nag-king H7 at nag-queen F6. Ayun na po. Ginamitan na ng matinding endgame technique. Hinahamon na ni Magnus. Sige, endgame na tayo. Queen to queen, obligadong lumayo. Bakit po? Kasi pag kinapture yan, totally hopeless yung pawn sa A5. Pag nakuha yung pawn sa A5, unstoppable na yan. Ang galing, no? Yun po yung kahalagahan pagka magaling ka sa endgame. Natatanaw mo yung mga endgame na magaganda, ay napakalaki ng benepisyo. Kaya umiwas lang dito si Ding at nag-king G3. Ayun, para pitasin yung pawn. Bishop G7. Nag-queen E7. Iwas pa rin. Check. Bishop F4. Ayun. Kasi kung kakapturein ito, baka mamaya makababa yung queen dyan at makapanggulo-gulo ng check. So, obligadong harangan muna. Nag-E5. Bishop G5, ayun, threatening Bishop F6 coming at nag-Queen B6. Depensado na at para mapigilan yung paparating na Bishop F6 at dito nag-Bishop E3. So bagsak pa rin ang pawn C5. Grabe. Grabe lumingki si Magnus. Grabe. Ayun, yun lang. Napadali ng queen to queen. Dapat daw ang tira Bishop takes C5 pala. Okay. Ayun ang pangkain pala. Pero gusto nga puwersahin ni Magnus ang queen to queen na lang eh. Yun lang, naka-queen F6. Nakapanggulo pa. Obligadong capture na yan. At nag-queen F1. At yan naman talaga ang goal dito ni Ding. Makapasok ang Reyna at makapanggulo. Nag-king G3. Bishop F6, yun lang. Mali ang follow-up ni Ding. Dapat daw, queen to E1 check. Kumbaga, guluhin na yan ang guluhin. Pag nag-king H2, Bishop F6, dyan pa lang magbi-Bishop F6. Pag kinapture ba to? Ba't di kinapture pala, no? Silipin muna natin pag kinapture dito. Pag check dito. Parang ang daming check, no? Pero mauubusan definitely. Parang mauubusan naman eh. Pero yung evaluation bar, tingnan nyo, hindi na ganun kalakihan ng lamang. Balik tayo mga kamatsas, ano? Pero nag-Bishop F6 si Ding eh. Nag-Bishop F2. Ayun, hindi rin natumbukan ni Magnus ang tirang Queen C7 check. Na kapag naging G8, magku-Queen to C8 check. King H7, Queen D7 check. King G8, magku-Queen G4. Malalim. Mahirap ding makita. Balik tayo sa ginawang Bishop F2, Queen H1. Nasobrahan ng kalikot pero ayun ang threat. Bishop takes ang threat. Dapat daw po Queen C1. Para may check doon. Oo nga, no? Yung queen hindi rin basta-basta makakain sa A5 kasi syempre may intindihin din ng puti sa C2 eh. Ayun mga kamatsas. So balik tayo. Nag-queen H1, check. King G8, check. Check. Ayun, queen H3. Para maproteksyon na ng H4. At nag-queen C1, hanap ng mga sundot-sundot. Hindi rin madali ang ginawa ni Ding dito. No? Mabigat din. Ang dami rin mga pressure eh. Ayun, binigay na yung G6. H5, threatening H6, binigay pa ni Magnus yung D3 pero King G2, still protected pa rin yung pawn sa E4 and may paparating pa rin na strong threat. Nag-Queen D2 para mapigilan yon. In H6 pa rin ni Magnus. Capture, sinimpleng buhay na lang. Ayun, simplicity is beauty. Lahat ng pawns dito ni Magnus ay nasa puti. Samantalang sa lahat ang pawns ni Ding Liren. Wala na, sinimplihan na lang dito ni Magnus ang buhay-buhay na pa-resign ang world champion. What a mamaw, Magnus, sa endgame. Mamaw na mamaw talaga. Yun ang kagandahan ng magaling sa endgame, mga kamatsas. Pwede mong ibalik yung mga lamang mo, simplihan mo na lang. Kasi pagdating sa endgame, lamang ka pa rin naman eh. Kapablankas technique, ano? Galing! At ito ang kanilang standing, mga kamatsas. Nangunguna ang Al-Ain. Pinangungunahan ni Dubov ang board 1 niyan. At nandyan sila Parham, Magsudlo, malakas din ang team nila. At Decade China team with 6.5 points, kina Ding Liren. At WR Chess team, kina Magnus Panglima. Okay, marami pong teams yan. Over 38 teams ang sumali sa World Team Rapid and Blitz. Sana po, balang araw, magkaroon naman ng representative ang Pilipinas, ano? Halimbawa, Kamatsas Team Warrior. O kaya Kamatsas Cavaliers. Uy! Malupais talaga. Okay po mga kamatsas, maraming salamat po sa inyong matigang panonood. Sana natuto kayo dito sa update na ito at abangan pa natin ang iba pang mga malakasang hataw na magaganap dito sa World Team Rapid and Blitz. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.